Ginaw. Ang kapal ng mukha mong tumakas sa kasal. Kuya driver, sagasa mo siya. Hey, nasaan ka na? 40 minutes, sir. Di nakaparaga sa kalsada. Sir, ito po yung impormasyon na inihanda ng matanda tungkol sa magiging kapareha mo para sa arranged marriage. Dapat nandoon ka na ngayon sa venue ng kasal. Sigurado ka bang gusto mong tumakas sa kasal? Paandarin mo na. Sino ka ba? Baba ka dyan. Miss, tingin po nagkamali ka ng sakay ng kotse. Hindi ito yung bridal car. Mr. G, nasaan na po kayo? Sorry. Nagkamali ako ng sakay ng kotse. Hay gwapo. Pwede mo ba akong ihatid kahit saan? Bitawan mo ako. Bitawan mo ako. Bitawan mo ako. Anong nilagay mo? Gamot. Allergic si sir sa mga babae. Hindi naman. Hindi ako nag-e-exaggerate. Kung ayaw mong maniwala, tingnan mo. Nasaan yung rashes? Dito sa babaeng to, hindi ako allergic. Paandarin mo na. Ngayon, dapat sana ay araw ng kasal, ng pamilya G at pamilya Fu, pero ni bride o groom, wala pang dumating. Grabe, pinakahat na chismis sa buong Maynila. Baba ka na. Yung folder mo. Aba, Assistant Director, buti na lang hindi ka na allergic sa mga babae. Hanapan mo ako ng mga chicks mamaya. Nagising na rin si Mr. Fu sa wakas. Tama na yan. Mr. Fu, alin sa kanila ang gusto mo, o gusto mo dalawa agad? Tumahimik ka nga. Halika dito. Labas? Oo, labas na lahat. Lahat kayo, labas na. Tingnan mo ang itsura mo dahil sa pagtakas mo sa kasal. Sige nga, ilang problema na ba ang dinaanan mo nitong mga taon? Bata ka pa lang, naulila ka na sa tatay, pinaalis ka pa ng nanay mo papuntang abroad, tapos ngayon lang na bumalik ka, biglang namatay si lolo mo, tapos pati bahay ninyo, nawala pa sayo. G. Rao, dapat gamitin mo na yung posisyon mo bilang president ng Ding Sheng Group para labanan sila. Hindi pa tamang panahon. Darating din ang araw. Papabayaran ko lahat ng ginawa nila. Lahat ng para sa akin. Babalik din sa akin. Pero yang kasal mo sa pamilya Fu, isang beses ka lang makakatakas. Ilang beses mo pa bang kayang tumakas? Lulu, Hanapan mo ako ng lalaki. Hanapan mo ako ng lalaki. Anong klaseng lalaki ba ang gusto mo? Sige na, matulog ka na nga. Room number 3002. Ano nga ulit yung room number? Mukhang ito na yun. Ang bilis talaga ni Lulu. Nakahanap agad siya ng lalaki para sa akin. sino? Ikaw. Ako nga. Ako ang sponsor mo. Tingnan natin ngayon. Kung sino talaga ang boss dito. Ano nang ibig mong sabihin? Gigolo pala siya.
Grabe, ganun ba ako kalasing kagabi? Ang weird ko talaga. Uy, kumusta tulog mo? Magaling ba ang teknike? Anong teknike? Kanino? Yung gigolo na pinahanap mo sa akin. Anong gigolo? Feeling mo naman prinsesa ka, hindi kita hinanapan ng lalaki. Nasaan ka ba? Ewan ko. Baka nagkamali ka ng kwarto. Ha? Ha? Nagkamali nga ako ng kwarto. Pero kung ganito naman kagwapo, kahit magkamali ako, panalo pa rin ako. Maganda ang katawan, okay lahat. Sponsor. Matutulog ako sa tabi mo, tapos alis na ako. Sorry. Nagkamali ako ng tao. Tara, kalagan mo ako. Pakikalagan mo ako. Bitawan mo ako. Tumalikod ka at kalagan mo ako. Nasaktan ba kita kagabi? Bakit kaya sa kanya lang ako hindi allergic? Hubarin mo na. Gusto mo pa ba? Uy. Magkano singil mo? Libre lang. Pero, Pero ano? pakakasalan mo ako. Ha? Yang babae sa pamilya G, kung gusto magpakasal si matanda, siya na lang. Ako, pakasalan ka, kaysa magpakasal ako dun sa inutil na taga-few. Mas gusto ko pang ikaw, at least maganda ka sa paningin. Si J, Pero, kailangan natin mag-sign ng prenup. okay. Mr. Fu. Ipaghanda mo ako ng prenup contract. Magpapakasal na ako. Ha? Kanino? Sa'yo, hindi ba ikaw yung tumakas sa kasal kahapon? Yung kasal ng MSG at Mr. Fu, tatagal lang ng 3 buwan. Hindi pwedeng airing you. Pwede kayong mag-share ng kwarto, pero hindi ng kama. Ang dami namang arte. Ano, kakainin ko ba siya? Tip lang kay Few. Kahit kailan, huwag kang in love sa akin. Ikaw din. Pwede na kayong magparehistro ng kasal. Jiraw, ang sweet mo naman. Ikaw, ang kapal ng mukha mong tumakas sa kasal, ha? Tapos ngayon, papakasal ka sa lalaking to. Ngayon, babalibagin talaga kita. Ibigay mo yan. Bitawan mo ako. Sasaktan mo ba ang asawa ko? Mukhang okay din pala na may asawang nagtatanggol sa'yo. Kasado na ang kasal ko. Hindi ko talaga papakasalan yung inutil na yun. Kung hindi ikaw ang magpapakasal, sino? Kung sino gusto, siya na lang. Kung wala na talagang choice. Si mama na lang ang magpakasal. Ano ka ba? Anong pinagsasabi mo? Sir, malas yang ate ko. Pinatay ang tatay, pati si lolo, siya rin. Hindi ba kayo natatakot na? Baka kayo naman ang sunod. Kapag napatay ko na buong pamilya mo, saka ko pag-isipan ng divorce. Tara na. Itong batang to, walang pera. Grabe ang yabang niya. Bro yan. Alam mo na kung ano ang dapat mong gawin. Mama, Ngayon, si Jirao, gumagawa na ng sarili niyang diskarte. Tingnan mo kung gaano siya katapang. kung pababayaan natin si Jiraw dito, sa huli, magiging problema siya. Pwede natin siyang ipakasal sa iba, o ipadala na lang sa kabilang buhay. Bro yan, ikaw lang talaga ang tunay kong anak. Lahat ng ginagawa ko, para lang sa'yo to, anak. Mama, huwag kang mag-alala, ako na mismo ang magbabalik kay Jirao. Yang si Fui Wancheng, napakamalas talaga. Paano niya nagawang tumakas sa kasal? Lolo, yung kuya, parang wala talagang alam. Isang may kapansanan na pwede nang ikasal sa anak ng mga G. Swerte na yon, totoo. Fu Gaoyang, kailan ka pa nagkaroon ng karapatang magkomento tungkol sa kasal ko? Kailan ka pa nagkaroon ng karapatang magkomento tungkol sa kasal ko? May sinabi ba akong hindi totoo? Wala kang silbi, may kapansanan ka. Ang mapasok sa pamilya G ang pinakamagandang nangyari sa'yo. May asawa na ako, iba na. Ano, makipaghiwalay ka ngayon din. O ipapahukay ko ang libingan ng nanay mo. Mga problema ko, ako na ang bahala. Hindi mo na kailangang makialam, tara na. Ah, napala, kuya.
Ngayong gabi, may dinner ako para sa blind date. Kailangan mong pumunta, ha? Gusto ni Lolo na pakasalan ko, ang general manager ng Dingsheng. Totoo ba? Aba, congrats na agad. Tara na. Kung hindi lang ako nagmamadali para humingi ng tawad kay Ginoong Fu. Kanina pa kita pinatay, ganda. Akala mo makakatakas ka. Hanggang kailan ka magtitiis ng tahimik? Halos tapakan na ng pamilya po ang leeg mo. Ginagawa nila ang gusto nila. Ayos lang. Sino ba ang nagkakagulo dyan? Mga G yan. Ipapaalis ko sila ngayon din. Magpapatuloy ka pa ba o tatahimik na? Naman. Yun ang panganay na may kapansanan ng mga few. Bumalik ka sa akin. Sino ang hinahanap ninyo? Pasensya na, dinala ko ang anak ko para humingi ng tawad kay Ginoong Fu. Nasa bahay ng pamilya ang amo namin. Pakiusap, umalis na kayo. Tara na. Wala ka talagang silbi, Mon Ada. Balik ka na sa akin, sige na. Ayoko. Mon Ada, bumalik ka dito ngayon din. Ginoong Fu, kung talagang magpapakasal si Fu Gaoyang, doon sa direktor ng Dingsheng, anong gagawin natin? Eddie, sabay na lang silang mamatay. Ginang, paano nakalabas siya mula sa bahay ng mga Fu? Baka naman? Nagkita ulit tayo. Salamat ha. Galing ka ba sa bahay ng mga Fu? Narinig ko may arranged marriage daw ang pamilya Fu. Ako. Katulong lang ako sa pamilya few. Kapag lumalabas ka, ikaw ang bahala sa pagkakakilanlan mo. Katulong. Kailan pa nagkaroon ng isa pang katulong sa bahay? Mahirap maging katulong. Papakainin mo ba ako? Hindi ko kaya wala akong pera. Naka-luxury car ka, tapos sasabihin mo wala kang pera. Sa boss yon. Eh ikaw, anong trabaho mo? Gigol ako. May sugar mommy ka pala? Hindi ah. Mamayang alas 7 ng gabi, magkakaroon ng malaking blind date party ang Fu Group. Yung dalawang magkapatid na Fu at ang direktor ng Dingsheng ay andito. Excited na kami sa event na to. Yung direktor ng Dingsheng, siya ang pinaka-antipatika. Ikaw ang antipatika. Hindi naman kita tinutukoy. Mahilig kang manira sa likod. Hindi ka ba natatakot mabulunan sa sariling dila mo? Isa na nga, hindi regular ang period. Tapos masama pa ugali, Mon Ada pa. Mas mabuti pang huwag na lang pag-usapan. Ako, regular ako, ha? Mga susi ng bahay, may party ako mamaya. Sakto, may party din ako. Maglinis ng bahay. Magmaneho. Kumusta na yung pagbili ng mga maliit na shares ng Fu Group? Hello, Lulu. Nasaan ka na? Anong tinitingnan mo, boss? Wala, nagkamali lang ako. Sir, asan ang wheelchair nyo? Huwag niyong ipakita sa pamilya Fu. Relax ka lang. Siya ang panganay na anak ng Lu Group. Yung panganay ng mga Lu. Hindi naman to masquerade party. Ngayon, ako ang direktor ng Dingsheng. Kailangan low profile lang ako. Narinig ko, gusto kang ligawan ng pangalawang anak ng mga Fu. Bakit hindi mo subukan pareho, yung magkapatid na Fu? May asawa na ako. Ang galing talaga ng ate ko. Tingnan mo, parating na ang mga Fu. Nakakatuwa. Totoo bang pangit yung panganay ng mga few? Jiraw, tingnan mo, ang pogi. Sayang, namiss mo na. Bulag ka ba? Jiraw, tingnan mo, ang pogi. Sayang, namiss mo na. Bulag ka ba? Ikaw yata ang hindi nakakakita. Linru yan. Pupunta lang ako saglit sa sisi. Welcome sa blind date party na to. Dahil date mo to, hindi na ako makikialam. Tin, kapag pinakasalan ko ang direktor ng Dingsheng, maghanda ka ng palayasin sa bahay. Anong ginagawa mo? Tabi dyan, istorbo ka. Magpakita ka naman ng respeto, pwede. Sif, to ng mga lalaki. Parang pamilyar yung boses ah.
Sino ka ba? Akala mo kung sino ka, gigol ka lang naman. Ate mo pa nagpapakain sa'yo, ano? Ikaw, sino ka ba? Ako. Sinasabihan lang kita. Maghanap ka na lang ng matinong trabaho. CJ. Pagkatapos mong maglinis ng CA, umuwi ka na agad. Maglinis ng kihisi. Inaanyayahan namin si Miss Lu, panganay na anak ng Lu Group, na pumunta sa entablado. Si Miss Lu ay 23 anyos. Graduate ng Harvard. Siya ba yung panganay ng mga Lu? Sino naman yon? Ngayon, salubungin natin ang ating special guest. Ang direktor ng Dingsheng. Baka siya na nga. Ang pinakamayamang babae sa bansa. Inaanyayahan namin ang direktor ng Dingsheng na umakyat sa entablado. Grabe, nagpapahabol pa talaga siya. Kayo po ba ang direktor ng Dingsheng? Ako ba ang kinakausap mo? Hindi ako yon. Sa buong syudad, tanging ang direktor ng Dingsheng lang ang may unlimited black card. Kapag nakuha ko ang pangalawang anak ng mga few, kahit malaman niya sa huli na hindi ako ang direktor, huli na ang lahat. Ako nga, ang direktor ng Dingsheng. Pumunta dito ang mga taga Dingsheng. Nasaan siya? Yung panganay na anak ng mga Fu, andito lang kanina. Yung panganay ng mga few, ex-fan ko. Pagkatapos ng party, abangan ko siya sa kotse. Tapos papatayin ko siya. Sino? Boss, Patay tayo. nagmamanman yung babaeng yon, okay lang. Sundan na lang natin ang laro. Tingnan natin kung totoo o peke. Boss, Mukhang totoo ngang bingi at bulag siya. kung hindi siya papasok sa siya ng mga lalaki. Tara na. Mas kaunti ang gulo, mas mabuti. Ginoong Fu, yung pangalawang anak at ang direktor ng Dingsheng mukhang magkakadevelopan na. Grabe. Pakinggan mo nga kung anong pinag-uusapan nila. Sige. Ngayong gabi, sisiguraduhin kong, yung direktor na yon, pansinin ako ng tama. Kapag nakuha ko ang paboritong anak ng mga few, ayos na ang buhay ko. Maihihilingin sana ako sa'yo. CJ, gagawin ko kahit ano. Ginoong Fu, pinapapunta ng direktor ng Dingsheng yung mga tao ng pangalawang anak para gawin ng masama sa panganay na anak ng mga G. Yung panganay ng mga G. Fans ko. Iniwan ko siya sa kasal, mali talaga yon. Tawagan mo siya para balaan. Hello. Parang pamilyar ang boses na yun. Hello. Parang pamilyar ang boses na yun. Nagkalakas siya ng loob na ibaba ang tawag ko. Tawagan mo ulit. Tara na sa bahay. Yung bunso mong kapatid, nagkalakas loob gamitin ang black card mo, nagpapanggap na ikaw. Lin Ruyan, yung black card, nagpapanggap siya na ikaw para makabingwit ng mga lalaki dito. Pupuntahan ko siya at sasampalin ko. Huwag kang padalos-dalos. Ano na namang plano mo? Si Gino G ng Dingsheng, malapit na ang birthday mo, di ba? Ah, ganun ba? Kailan ba ang birthday ni Gino J? Para naman, makapaghanda kami ng regalo ng maaga. Gino G, pinanganak ka noong A8 ng Hunyo, 1999. Tama ba? Baka naman ang password ng card na to ay uno. Nuev, sis. Pabuya to dahil tinulungan mo akong umarte. Ngayong gabi, gusto kitang makausap ng tayo lang. Sakto, yun din ang gusto ko. Hindi ko inakala na ang presidente ng Dingsheng Group ay ganun pala kadaling lokohin. Sandali lang. Sigurado ka ba na ikaw ang presidente ng Dingsheng Group, Jirao?
Sabi nila, ang presidente ng Dingsheng Group ay henyo sa musika, chess, literatura at pagpipinta, pati na rin sa pangangabayo at pag-archery. Ikaw, parang wala ka namang alam sa mga yan, di ba? Naglalakas loob kang pagdudahan ako. Totoo ba o peke ang identity mo? Isang hamon lang malalaman natin. Anong hamon? Pag-archery. Game ako. Basta manalo ako. Wala nang magtatangkang pagdudahan ako. CJ. Jirao, anong balak mo? Tingnan ko lang kung anong mangyayari. Lin Ruyan. Ilalantad na kita. Kung sino man ang sumira sa plano ko, mamamatay. Siya, yun. Hindi ba't naglilinis siya ng banyo? Kung ayaw mong pilitin kang ipakasal sa mga few, mas mabuti pang tumikom ka na lang. Ito, isa lang namang tagalinis ng banyo. Ang asawa niya, isang gigolo lang. Yung nang insulto sa ginang. Yun pala, katulong lang. Pumunta ka at kunin mo ako ng 2 tasa ng tsaa para sa hangover. Bingi ka ba? Kunin mo na, CJ. Makikita mo rin. Papainumin kita. Hanggang hindi mo na kaya. Ikaw ba yan? Ikaw ba yan? Kahit may maskara ka, kilala pa rin kita. Ex-fan ko. Hindi ka naman siguro maghihiganti, no? Fu Dashao, anong gusto mo? Kilala mo ba ako? Sino ba naman? Sino ang hindi nakakakilala sa pilay ng pamilya Fu? Ang sungit pa, at parang may tupak. Anong sabi mo? Kasado na ako. Huwag mo akong guluhin. Ako ang taya ngayong gabi. Ang presidente ng Dingsheng Group. Ang magbabayad ng bill. Kuya waiter, ipasok mo yung card. Lin Ruyan, ipaparamdam ko sa'yo na ikaw ang pinakamayamang babae dito. Sana sa huli, hindi ka magmakaawang umiiyak. Insufficiente ang balance. Paano nangyari yun? Nasa card na iyan ang bilyon ko. Sir Jai, si Lin Ruyan na mismo ang nagbayad. Pero kulang pa rin. Gusto ko, wala na siyang matira. Ngayon ba, mga boytoy? Ang yayaman na. Yung kondo na milyon ang halaga. Renta lang pala. Tara, sa 2nd floor tayo. Ikaw sa kwarto sa taas. Di ka ba matutulog sa tabi ko? Anong ginagawa mo? Anong problema? Nakalimutan mo na ba yung kasunduan natin sa kasal? Kung gusto mo talagang matulog sa tabi ko, pwede naman, hindi imposible. Ayoko. Matutulog na ako. Hoy! Yan. Ang kwarto ko. Ang dilim at creepy ng guest room na to. Nasaan siya? Anong ginagawa mo dito? Huwag kang sumigaw, huwag kang sumigaw. Isuot mo muna to. Ano na naman gusto mo? Una, kwarto ko to. Pangalawa, ito ang package mo. Buksan mo para sa akin. Pajama yan na pinadala ng best friend ko. Miss, ang kakaiba ng taste mo ha. Anong sabi mo? Sige na, buksan mo. Susuotin ko na. Okay. Oh, eto. Ikaw na magbihis. Aalis na ako. Lulu. Pinili ko yan ng maingat para sa'yo. Nasot mo ba o hindi? Siyempre hindi. Tumakas ako. Sige na, mag-toast tayo. Bachelorette party ko ngayon. Cheers! Ito ang gabi ng despedida mo. Dapat i-celebrate natin. Ano bang meron sa maskara na to?
Si Fu Dashao ang magbabayad ng lahat. Si Miss G ang magbabayad ng lahat. Bakit nandito siya? Nandito ka rin pala, halika, umupo ka. Bilisan mo, isuot mo maskara ko. Huwag nilang malaman kung sino ako. Nandito ang asawa ko. Mamaya, may darating na kaibigan, sa loob siya upo. Kanina lang. Sinabi ni Fu Dashao na siya magbabayad ng lahat. Kilala mo ba siya? Hindi masyado. Narinig ko lang kamakailan na nag-inom ka raw kasama ang presidente ng Dingsheng. Di ko siya kilala. Yung damit na yan, di mo pa pinapakita sa akin na suot mo. Bakit ko naman ipapakita sa'yo? Mag-shot ka na. Umalis ka na. May asawa ako. Sorry, yung asawa ko. Allergic sa ibang babae. Sino ba namang mag-iinom kasama ang asawa? May sayad ata. Bae, di na kita ihatid. Fu Yuancheng. Lumayo ka kay Fu Dashao. Di maganda ugali nun. Di maganda ugali, may utang ba ako sa kanya? Pangit at suplado. Yung mga binti niya, binasag ng asawa ng iba dahil sa pambababae sa may asawa. Ikaw ba? Kilala mo si Fu Dashao? Ex ko yun. Ex ano? Love. Init na init ako. Baka naman nadroga si madam. Uwi na tayo. Saan ka pupunta? Sa kwarto ko. CJ. Huwag mong kalimutan uminom ng gamot. Dapat suotin mo yung damit na yon, tapos bumalik ka sa taas. Sir Fu, di naman kailangan na kayo pa mismo ang pumunta para makipag-usap. Yung project sa east side ng city. Yung Dingsheng Group, inuubos na nila ang mga project natin palagi. Panahon na para makilala ang president ng Dingsheng. Miss G, birthday nyo ngayon. Regalo ito mula sa mga stockholder para sa inyo. Isang diamond na kwintas, milyon ang halaga. President, na-close na natin ang bilyon na project sa East Zone. President, yung presidente ng Baichuan Group, nagbigay sa inyo ng 10 unit sa Gishuiwan at iniimbitahan kayong mag-dinner. Good morning, President. Sir Fu, dumating na ang president ng Dingsheng. Paano naging siya? Good morning, President, Madam. Jirao, Love. janitor ka ba sa Dingsheng? Mag-overtime ka na lang, ha? Ang weird. Nandyan na pala yung boss ng Dingsheng. Nasaan siya ngayon? Kayo, tuloy lang kayo dyan. Ako maglilinis ng TC. Anong ginagawa niya dito sa Dingsheng? Ruyan, matagal na tayong magkakilala. Di ko akalaing, ikaw pala ang president ng Dingsheng. Bakit di mo sinabi? Gusto ko lang lokay. Ikaw, bakit? Jirao. Naglalaba ka ba ng teas dito sa Dingsheng? Tabi ka nga. Ruyan, di ba yan yung ate mo sa nanay? Bakit siya naglilinis ng teas dito? Kadiri naman. Gusto mo bang pumasok? Sige, dumaan ka sa ilalim ng mga paa ko. Ha, hindi ka karapat-dapat. Cute ka. Kaya mo ba akong tapakan? Plastic.
Plastic saan? Tumahimik ka na at lumuhod, linisin mo ang sapatos ko gamit ang dila mo. Bakit? Dahil ito ang grupo Ding Sheng. At ako ang boss dito. At dahil sinabi mo, ganun na nga. Kung ganun. Di ako rin ang presidente ng Ding Sheng. Ikaw, presidente ng Ding Sheng, ikaw. Isa ka lang asong ligaw. Jirao, hindi mo ba palaging gustong malaman kung paano namatay ang tatay at lolo mo? Ang tatay mo, kami ang pumatay, tusok ng tusok. So, kayo nga talaga ang pumatay sa tatay ko. Kung hindi, saan mo akala galing ang yaman ng mga Lin? Lahat yon kinuha namin sa tatay mo. Papatayin kita. Bitawan mo ako. Papabayaran ko sa inyo ang ginawa niyo sa tatay ko. Bayaran? Jirao, wala kang ebidensya. Ang nanay mo, puro pamilya Lin na lang iniisip ngayon. Ngayon din, papatayin na kita. Para magkasama na kayo ng tatay mo. Ikaw, nakapatay ka ng tao. Ngayon, anong gagawin natin? Lahat kayo, tumahimik na. Ako ang presidente ng Ding Sheng. So, kung pumatay man ako, ano ngayon? Ikaw. Dalhin mo siya dito. Ano? Kalagarin mo siya. Anong nangyari kay Senyor Fu? Bilisan nyo, gumalaw na kayo. Kayong dalawa, isara nyo bibig nyo. Kung hindi, papaalisin ko tatay nyo sa grupo Ding Sheng. Kalma lang kayo. Sundan mo yung kotse sa unahan. Jirao, nasagasaan ka ng kotse, hindi ako ang pumatay sa'yo. Hindi, Kalma lang, nandito ako. Fu Yuanchen. Huwag kang matakot, kasama mo ako. Yakapin mo ako ng mahigpit. Halos mamatay ako sa kaba. Sir Fu, muntik nang mamatay si Madam. Sino ang nagtangkang pumatay kay Jirao? Ang presidente ng Ding Sheng, Lin Ruyan, na ex-fiancé mo rin, at bunsong kapatid ng Miss G. Bunsong kapatid? Sir Fu, paano kung nalaman ni Miss G na buhay pa si Madam? Kaya, Possible. Pero hindi papayag ang presidente ng Ding Sheng na matalo lang. ito ang imbitasyon sa birthday party ng presidente ng Ding Sheng. Sige, gawing libing ang birthday niya. Nagpapanggap si Lin Ruyan bilang ako para mag-celebrate ng birthday niya. Tapos na ang masasayang araw niya. Ayos ang katawan. Parang nakakita ako ng kayamanan. Ginagawa mo to ng sadya. Tumayo ka na. Sumama ka sa akin sa birthday party. Ngayon na, Bakit? May linisin ka pa bang banyo? Wala akong oras. CJ, CJ, ingat ka sa sugat mo. Magbihis ka na agad. Prinsesa, sakay na po sa kotse. hindi ka ba pupunta sa party? Ganyan ka ba maglinis ng banyo? Princess bag. Yang kwintas mo. Peke yan. Kapag birthday mo, bibigyan kita ng totoong kwintas. Andar na. Ginagamit mo ba pera ng ibang mayaman? Para bilhan ako ng regalo? Ayoko ha. Ay nga pala, saan ka maglilinis ng banyo? Sa Hotel Kowloon. Sakto, Madam. Doon din kami pupunta sa Hotel Kowloon. Tumigil ka na sa daldal at magmaneho ka na. Oh, 1,000,000 tseke. Gastusin mo. Ruyan. Masyado kang mabait sa amin. Ruyan. Kahit anong ipagawa mo, gagawin namin. Barya lang yan. Paano kung ipapatay ka niya ng tao? Gagawin mo rin ba? Wala ka bang utak? Jirao, hindi ka ba patay na? Ruyan. Kung hindi na siya humihinga nung oras na iyon, tumahimik ka. Bakit ka nandito? Dahil gusto kong pagbayaran mo ng buhay mo. Lintik na tagalinis ng banyo ka. Alam mo ba kung sino ka? At alam mo ba kung nasaan ka?
Sino ka ba? Ito ang birthday party ng presidente ng Dingsheng. Lin Ruyan, anak ako ni Amy Wang, major stockholder ng Dingsheng. Hindi ka karapat-dapat malaman ang pangalan namin. Miss Wang, kailan pa naging Dingsheng ang grupo ko? Grupo mo, Dingsheng. Grupo mo, Dingsheng. Jirao, nananaginip ka ba? Ikaw ang nananaginip, hindi ba? Tumigil ka na. Dapat nanood pa ako kung paano ka nasagasaan ng kotse. Walang hiya. Papaiyakin kita at paluluhurin sa harap ko. Hindi lang ako walang hiya. Pati mamamatay tao. So, ano ngayon? Ngayon, lahat ng tao nirerespeto ako. Dahil ako ang pinakamayamang babae sa bansa. Bitawan mo ako. Lin Ruyan, ang mga katulad mo dapat sa impyerno. Babalik ko lahat ng para sa pamilya G. At sino magpapadala sa akin sa impyerno? Ikaw, yang kwintas na yan. Bakit parang pamilyar sa akin? Hindi ba yan ang kwintas na binigay ng tatay natin sa presidente ng Dingsheng? Posible bang siya talaga? Posible bang si Jirao talaga ang presidente ng Dingsheng? Anong nangyayari dito? Baka naman, ikaw ba talaga ang impostor? Lin Ruyan, kumain ka sa amin itong mga araw. Ginamit mo mga damit namin. Baka naman, ikaw ang tunay na manloloko. Tumahimik ka, hindi ba binigyan ko kayo ng mga tseke? At naniwala ka sa dalawang walang laman na tseke? Grabe, kayong dalawa talaga. Mr. Lin, lahat ng bisita nasa labas na. Papasukin na ba natin sila? Papasukin mo na. At ikaw ay? President ng Dingsheng Group, Jay Xiao. Peke ang kwintas, at peke ka rin. Lumayas ka dito. Anong problema ng president ng Dingsheng? Hindi pa pinapapasok mga bisita. Ang taas ng ere. Eh kasi naman, president ng Dingsheng, kayang-kaya niya yon. Ganyan ang braso at bali pa ang isang paa. Bakit ka pa nagpakita dito? Tingnan mo, itong Patek Philippe ko, regalo sa akin ng president ng Dingsheng. Ba't ka tumatawa? Yang dalawang relo mo. Second yung, peke yan. Paano naging peke? Ito, regalo sa akin ng president ng Dingsheng Group. Paano magiging peke? Hindi ko alam kung nagustuhan ng president yung kwintas na bilyon-bilyon na pinagsama-sama nating regalo. Relax ka lang. Sabi ni Assistant Ma, gustong-gusto daw ni Sir G. Siya nga pala, maganda ang samahan ng anak ko kay Sir G off-cam. Totoo ba? Congrats, Mr. Wang. Sir Jai. Lin Ruyan, bakit mo ako binigyan ng peking relo? Segundo Joven, hayaan mong magpaliwanag ako. Lumayo ka dahil gusto niyang magkunwari. Na hindi naman siya ganun. Nakikipag-usap ako sa presidente ng Grupo Dingsheng. Ikaw naman tagalinis ng sapatos. Anong ginagawa mo dito? May magpasira ng braso ni Fu Gaoyang. Grabe ka, bastos ka, naglalakas loob kang bastyusan ng presidente ng Dingsheng? Security. Ilabas nyo, ang dalawang to, Ginoong Fu, Ginang, mukhang siya ang presidente ng Dingsheng. Ginoong Wang, totoo bang sinasabi mong, yung tagalinis ng sapatos na yon, ang presidente ng Grupo Dingsheng? Tagalinis ng sapatos daw, Segundo Joven Fu. Alam ba ng boss mo kung gaano kakatanga, Ginoong G? Nagustuhan niyo po ba ang kwintas na regalo namin? Papa, nasira ang kwintas. Paano nangyari yun? Siya ang may gawa. Niloko kami na siya raw ang presidente ng Dingsheng. Sino ka ba, para magpanggap na ikaw ang Ginoong G namin? Lin Ruyan, sabi ko naman sa'yo, ipapaluhod kita at iiyak kang nagmamakaawa sa harap ko. Ginoong Jai. Itong babaeng to nagpapanggap na kayo siya. Heto po ang kutsilyo. Jirao, matagal nang patay ang tatay mo. Hindi mo ba kayang kalimutan na lang ang away na to? Magkamag-anak tayo, di ba? Kalimutan? Gusto kong maranasan mo lahat ng dinanas ng tatay ko bago siya namatay. Jirao, Mamatay ka na. ingat! Grand Joven Few. Nasugatan ka. Ayos lang ako. Ang kapal ng mukha mo, Pilay. Ang girlfriend mo ay taga-pamilya G. Tapos nandito siya, nakikipaglandian sa presidente ng Dingsheng. Tingnan mo sarili mo sa salamin. Mukha kang multo. Anong klase ka? Ano? Anong sabi mo? Ikaw, Ginoong Jai, biktima rin ako dito. Niloko rin ako ng babaeng to. Ginoong Jai, maawa naman po kayo.
Linruyan, binibigyan kita ng 3 araw para ibalik mo sa akin ang kwintas na may diamante. Kung hindi, sa loob ng 3 araw, anibersaryo na ng kamatayan mo. Sandali. Hindi mo ba ako tutulungan sa sugat ko? Mahilig ka palang umarte, ha? Sige, sasabayan kita. Anong ginagawa mo? May asawa na ako, wag mo akong guluhin. Itong lalaking to, gusto lang sigurong magpakasal sa akin dahil presidente ako ng Dingsheng. Itong sugat ko, galing to sa pagliligtas sa'yo. Hayaan mong gamutin ko yan. Masakit ba talaga? Hipan ko para gumaan. Kumusta? Mas okay na. Magsalita ka naman. Ayos lang. Grand Joven Few. Inuulit ko, may asawa na ako. Hindi kailanman, ako magpapakasal sa'yo. Ang taas ng ere mo, kalma ka lang. May asawa na rin ako. Oh, Eddie. Magkanya-kanya na tayo, at huwag na tayong magkita ulit. Ginoong Fu, pinapakiusap ng matanda. Napakasalan mo na agad ang SRTA. G, baka kasi mapalapit ka sa presidente ng Dingsheng. Hindi niya alam na ang presidente ay ang asawa mo pala. Makipagkita ka bukas, kay Srta. Jai, gusto kong makausap, siya ng personal. Paano kung pilitin ako ng babaeng yun magpakasal? Eddie, wasakin mo siya. Tamad na baboy, oras na para gumising, malalate ka na sa trabaho. Pahinga pa ako sandali. Ako ang boss. Sino ba ang maglalakas loob sabihan akong late ako? Boss, Ikaw. Mali ang narinig mo. Assistant lang ako dito. Minsan. Naglinis lang ako ng banyo. Anong tinitingnan mo? mahilig ka ba, matulog ng walang damit? Lumayas ka dito. Aalis na ako, papasok na sa trabaho. Ingat ka. Nakontak mo na ba si Srta? Jai. Paghintayin mo ako sa Chancheng Caf. Bakit kaya hindi pa? Dumarating ang babaeng yon, ayaw ba niyang tapusin ang kasunduan? Tawagan mo siya. Hello, Srta. Jai. Paano po? Hoy, hoy. Hoy. Paano ka magmaneho? Lumabas ka ng kotse ngayon na. Sabi ko na nga ba, sino kaya ang bulag na iyon? Ikaw pala, ang mahal kong kapatid. Yang tambak ng bakal ba? Ang kotse mo. Sinadya mo ba akong banggain? Gusto kitang patayin. Pero tingnan mo, ang swerte mo talaga. Wala kang pera pambayad sa kwintas. Pero may pambili ka ng mamahaling kotse. May utang ka. Sino ang tinatawag mong may utang? Ate kita. Ganyan ka ba kakuripot? 1,000 ano? Kwintas lang naman yun, ang cheap pa. Walang hiya ka. Jiraw, mas mabuti pang, mag-ingat ka ngayon, baka isang araw, may mangyari sa'yo. Katulad ngayon, nasasaktan ko ang mukha mo. Fu Yuancheng, na-aksidente ako. Masakit, bitawan mo ako. Saan galing tong siraulong to? Bitawan mo ako. Ginoong Feng, siya ang kapatid kong kinuha, ang pwesto ko bilang presidente. Turuan mo siya ng leksyon. Babae, papatayin kita. Sorry. Patawad po, please. Kuninin mo ang ulo mo at umalis ka na. Hindi ako yan. Hindi akin yan. Nagtatrabaho lang siya sa bahay ko. Naglinis ng banyo. Tatanggalin ko siya ngayon na. Ginoong Feng, pinangako mo na pakakasalan mo ako. Tumahimik ka, bruha. Umalis ka na. Linruyan. Kung hindi sa'yo, hindi mo makukuha. Tigilan mo na ang pag-aksaya ng oras. Ikaw, hindi. Karapat dapat ka, Tara na. Jiraw.
Hindi matatapos to dito. Lahat ng sayo, akin yan. Akin. Mahal, Nag-organisa ka pa ba ng kasal? Ilang wedding car na ba? may extra negosyo ka ba? Yung ginoong Feng kanina. Bakit? Takot na takot siya sa'yo. Hindi siya takot sa akin, takot siya sa asawa niya. Sa asawa niya? Sa client mo, Sa client mo? hindi sa kanya. May pera sa car dito. Gamitin mo kung gusto mo. Iwan mo na. Ang trabaho mo. Salamat. Mahal. Ah, na pala. Bakit ang number mo pareho ng babaeng yon? Hindi kaya siya ang panganay na anak ng mga G. Anong babae? Jai. Hindi kaya siya ang panganay na anak ng mga G. Jai. Ginoong Fu, sorry, nagkamali ako. Ang number ni Madam ay 6,699. Ang sa babaeng yun ay 9,666. Huwag mo nang ulitin. Opo. Anong babae? Yung childhood friend ba ni Fu Yuanqing? O yung hindi niya makuha? O baka, ex-wife niya? Anong problema? Sino yung babaeng yon? Anong nangyari sa'yo? Ah, wala. Natamaan ko lang ang sugat ko, walang malala. Ah, na pala. May ex-fiance ako dati. Pinipilit akong magpakasal, pero relax ka lang, naayos ko na. CJ. Buisit na babae. Ang number niya ay 9,966, tama ba? Tingnan mo na lang. Nahanap mo na ba yung babae? Oo, tinawagan ko na siya. Hello. Hello. Ang ex-fiance ni Fu Yuanqing ay isang middle-aged na babae. Mayaman. Mahilig lahat sa mga bagets. Yung tumawag kanina, si Madam G ba yun? Hindi niya mahanap ang phone niya. Galit na galit siya. Anong gagawin natin? Harapin mo na lang. Madam G, sa tingin ko, tamang pagkakataon to para subukan ng asawa mo. Sige, Kung si Fu Yuanqing, nakikipaglandian pa rin sa matandang yon. Iiwan ko siya. Madam J, sigurado na mismo ako, di ba? Pinapunta ako ng lolo ko sa'yo. At gusto rin niya na si pangalawang Fu ay lumapit sa akin. Baliw ba yung matandang Fu na iyon? Umalis ka. Hindi nga kita kilala. Hindi mo ako kilala. Ikaw nga. Ang magiging hipag ko. Madam J. Ngayon kailangan kitang mahalin kahit anong mangyari. Ginoong Lopez. Tikman mo tong kape. Ang bango nito. Inumin mo na agad. Pag umepekto ang gamot, magmamakaawa kang umiiyak, nagawin ko yun sa'yo. Hindi ako umiinom ng kahit anong mula sa hindi ko kilala. Baka lagyan ng droga. Empress Jai, paano mo naman nasabing hindi mo ako kilala? Simula ngayon, magiging pamilya na tayo. Tingin mo, Hindi ako naniniwala. Empress Jai, sa buong bansa, wala nang mas magaling pa sa akin. Yung kuya ko, si Raulo yun, si Raulo yun. Babaero, parang laruan lang ang tingin sa mga babae. Pero ako, kaya kitang alagaan. At saka, malapit na akong maging boss ng pamilya Few. Pag kinasal tayo, ibigay mo sa akin ang kontrol ng Dingshen Group. At ako na bahala sa'yo. sige lang, tuloy mo lang. Yung asawa mo, kawawang nila lang. Wala namang kwenta, wala namang kwenta. Hindi mo alam, ilang sakit na meron yun. Empress Jai, pang sandali ang saya, okay lang. Pero kung kasal, ako ang the best. Tumahimik ka. Ikaw, malandi, bastos. Pakakasalan kita. Never, wala kang kwenta. Malaswang babae ka, dyan mismo kakantutin kita. Ipapaalam ko sa buong kumpanya na dito sa opisina, ginawa ko yun sa'yo. Bitawan mo ako. Umalis ka. Umalis ka. tama na, segundo, sobra ka na. Alila, bumalik ka na lang sa bulok mong amo. Gusto mo akong paglaruan? Ayoko na, ayoko na. Elres Jai, ang sakit na sobra. Akala mo pwede mo akong biruin? Ang sakit, please Empress Jai. Ah, ang cute. Basura ka. Ikaw, Nilagyan mo ng droga ang inumin ko.
Gusto mo na talagang mamatay? Ang sakit. Kita mo? Ganyan ang nangyayari sa mga sumusuway sa akin. Nakikita ko. Ang galing talaga ng misis ko. Siyempre naman. CJ, maglilinis na ako ng TC. Ibaba mo ako. Nagkukunwari ka pa rin. And rest, Jai. Sa totoo lang, hindi ko naman planong lokohin ka. Kaso lang, Natatakot lang akong gamitin ang pera mo. hindi naman ganun. Alam mo naman tayong mga babae, madaldal. Oh, heto ang card mo. Ibinabalik ko na. Ito ang card ko. Pwede mong gastusin lahat ng laman yan kahit anong gusto mo. Ah, nga pala, yung ex-fiance mo, matandang babae na siya. Matandang babae. Tinawagan ko na siya. Gusto mo ba? Natawagan ko ulit siya sa harap mo para may paliwanag lahat. Hello. Walang kahit anong chance na magpapakasal ako sa'yo. Mahal na mahal ko, ang asawa ko, walang pag-asa sa ating dalawa. Ano raw sabi ng lalaking yun? Anong kasal-kasal? Hindi siya magpapakasal. Linruyan. Gusto mo bang mag-collab tayo? Few, tutulungan kitang makuha si Jirao. Tulungan mo naman akong mapakasalan ang bunsong Few. Alam mo naman siguro na si Jirao ang president ng Dingsheng Group, di ba? Sa status niya, kaya mong lampasan si Few. Gaoyang sa pamilya Few. Gusto mo ba talagang mawala siya sa'yo? Mawala siya? Nung iniwan ako ni Jirao at tumakas sa kasal namin, pinakasalan niya yung walang kwentang lalaki. Iniwan ako ni Jirao at tumakas. Si Jirao ang ex-fiance ko. Si Miss G. Sinong lalaki ang gusto mong ipapatay ko? Ikaw. Bakit hindi mo na lang ako? Tulungang patayin ang sarili ko. Ayoko. Ikaw ang asawa ni Jirao. Ikaw si Few. Totoo bang kaya mo nang tumayo? Linruyan, patay lang, ang marunong magtago ng sikreto. Few. Wala kang lakas ng loob para patayin ako. Wala kang kwenta. Panglinis ka lang ng sapatos ni Few Gaoyang. Kailangan ba talaga nating alisin siya? Ikaw rin ba, feeling mo may karapatan kang magsalita ng masama kay Boss Fu? Alam kong nagkamali ako. Patawarin mo na ako, please. Linruyan. Sinasabihan na kita, huwag kang magsalita ng hindi dapat. Si Jirao ay mahalaga sa akin. Kung lalapitan mo, pa siya ulit, papaalisin kita na parang bula. Bingi ka ba? Naintindihan ko na. Pangako, magiging maingat na ako. Hindi ko na muling guguluhin si Jirao. Tara na. Yung walang kwentang asawa ni Jirao. Yun pala, sobrang galing. Ipapaalam ko sa buong pamilya Few. Wala akong sasabihin. Wala talaga akong sasabihin. Ruyan. Anong nangyari sa'yo? Kasalanan lahat ng anak mo. Sinira siya ni Jirao. Kailangan mong pumunta at patayin siya. Ruyan, lahat ng sugat na yan, si Jirao ba ang may gawa niyan sa'yo? Papa. Papatayin ko si Jirao. Kailangan mong pumunta at patayin siya. Kung hindi dahil sa kanya, hindi sana ako. Yung lalaking iyon. Anong nangyayari sa iyo? Hindi ko masabi. Kapag sinabi natin, mamamatay tayo. Pati buong pamilya natin mamamatay. Anak, huwag kang matakot. Tutulungan ka ni Mama. Harapin siya. Kapag nawala na si Jirao, ikaw na ang magiging presidente ng Dingsheng Group. Ayos. Ginoong Zhang, Ginang Jai. Ginoong Zhao. Alam ko mahilig kayo sa grupo. Kaya, dinala ko ang ate ko para asikasuhin kayo. Ang ate ko ang presidente ng grupo. Hindi pa kayo nakaranas ng babaeng malakas, di ba? Hindi ba usapan? Birthday party lang to. 8. Sabi ni Mama. Dapat mong asikasuhin ng mabuti yung tatlong boss. Sana mag-enjoy kayo. Bunso. Anong balak nyo? Jirao. Kapag wasak ka na, gusto kong makita kung paano ka pa rin. Paborito ni Ginoong Few.
Anong balak nyo? Ginoong Zhang, Ginoong Lopez. Ang tindi ng katawan ng babaeng to. No, isa-isa ba tayo? O sabay-sabay? Unahin muna isa-isa, tapos sabay-sabay na. Hindi pa ako nakaranas ng presidente ng grupo dati. I-vlog ko to at i-upload ko online. Saan ka pupunta? Tatakas ka, dito ka na, maki-enjoy ka sa amin. Okay. Gusto mo bang mag-enjoy? Ayos. Bunso, bitawan mo siya. Huwag kayong lalapit. Hello, pumunta ka ngayon. At kunin mo iyang malanding iyan, tapos ibenta mo kung saan. Pagtapos na, 5 milyon papasok agad sa account mo. Jirao, kalimutan mo nang makauwi ng buhay. Kayo ba yung sikat na mga mercenary ng few group mula sa bansa? Nasa loob ang babae. Nag-video ka ba? I-upload mo online. Hindi ko na ulitin. Anong ginagawa mo? Linruyan. Ang tapang mo ha. Tingnan natin pag uwi natin kung paano mo to ayusin. Bunso, pinasok mo kami sa gulo. Ginang Jai, patawarin niyo po kami. Ano pang hinihintay mo? Hulihin mo siya. Ikaw. Gusto mong ibenta ko tong babaeng to sa ibang bansa. Gusto mo akong mamatay. Pigilan niyo siya. Sabi ko hulihin niyo si Jirao. Dalhin niyo siya. Ginoong Few. Linruyan. Nakikita kong hindi mo sineryoso. Ang mga sinabi ko. Ginoong Few. Ginoong Few. Nagbibiro lang ako sa ate ko. Ayos, edi ipadala din kita sa ibang bansa. Ginoong Few, gagawin ko lahat ng gusto mo. Pero huwag mo akong ipadala sa Thailand. Kapag naibenta na si Jirao sa ibang bansa, malaki ang makukuha naming pera. Ruyan. Ikaw ba yan? Siya ang asawa ni Jirao. Isang kawawang lalaki na naglakas loob saktan ng anak ko. Lin Ruyan. Alam mo na ang dapat mong gawin. Ruyan, kung gusto mong mabuhay, manahimik ka na. Wala nang susunod na pagkakataon. Tara na. Hello. Ginoong Fu Jr. Ako si Ruyan. Sabi mo may find ka. Ex-friend. Ay, totoo ba? Kay Fu Dashao, 2 beses lang kami nagkita. Mahal. Relax ka lang. Wala talaga akong gusto sa lalaking yon. Ayaw mo. Sa pamilya Fu, wala namang mabait. Si Fu Dashao, tunay na hayop. Mahilig siyang pahirapan ang mga babae. Cute pa naman. Itong si Fu Dashao, sa totoo lang. Medyo. Buwisit na baliw, nagbuo pala siya ng sariling grupo nang hindi ko alam. Gusto niyang lampasan ako. Ngayong araw, wawasakin kita. Pagbukas ng pinto, hawakan si Fu Yuanchen, babaliin ko ang ulo niya. Oo. Fu Yuanchen. Buksan mo ang pinto. Fu Yuanchen, pagbuksan mo ako. Sino yan? Ang ingay nyo. Mga inutil. Mali pa ang bahay ni Fu Yuanchen. Ginoong Jai. Ginoong Jai. Anong ginagawa ninyo dito? Anong meron? Papatayin mo ba ako para hindi ako magsalita? Ang mga babae, pag may pagkakataon, hindi talaga nila mapigilan na lumapit sa'yo. Ginoong Jai, noong huli, medyo sumobra ako. Kaya ngayon pumunta ako. Para humingi ng tawad ng personal. Lumayas ka. Dahil, ayaw mo akong makita, Ginoong G. CJ, babalik na lang ako sa ibang araw. Humihingi ako ng sorry. Babalik na lang ako para mag-enjoy kasama ka next time. Tara na. Nasaan? Yung taong kakakatok lang. Buwisit.
Pangalawang binata, tingin ko, boses yun ang nakatatanda. Hindi ako bingi. Buwisit. Mukhang yung dalawang yun, may relasyon. Si Fui Wanchen pala, asawa ni Jirao. Mukhang kaya na ulit, maglakad ng nakatatanda. Si Jirao. Hindi alam na siya si Fu Dashao. Tara. Punta tayo sa Dingsheng Group. Anong sabi mo? Sinira nila ang Dingsheng. Sino ang may gawa? Si Fu Dashao. Sino ang may gawa? Si Fu Dashao. Babalik ako sa opisina para ayusin ang ilang bagay. CJ. Ginoong Fu. Si Gao Yang nasa labas, nagmamayabang sa apelyido niya. Lagi niyang ginugulo si Madam. Mukhang alam na ni Fu, Gaoyang ang lahat. Ginoong Fu, bakit hindi mo sabihin ang totoo kay Madam? Unahin muna natin si Fu Gaoyang. Tara, punta tayo sa bahay ng Fu. Fu Dashao. Anong problema mo? Ginoong G, pinapabot ng mga tauhan ni Fu Dashao na maghiwalay ka na sa asawa mo agad-agad. Tara na. Lumabas ka na sa pamilya Fu. Gaoyang, ang presidente ng A Group, handa raw, makipag-collaborate sa pamilya Fu natin. Bilang tagapagmana, kailangan mong makuha ang tiwala ng presidente ng ASE. Lolo, huwag kang mag-alala, aalagaan ko ng mabuti ang presidente ng ASE. Fu Gaoyang. Alam mo ba, napahiya mo, si Ginoong Jai ng Dingsheng. Anong nangyari? Ikaw ang napahiya kay Ginoong G. Lolo. Nagkunwari lang na pilay si kuya, niloko tayo. Ikaw, nagkunwari kang pilay. Totoo man o, hindi. Ngayon, papatumbahin kita. Totoo man o, hindi. Ngayon, papatumbahin kita. Gaoyang. Tama na. Saan mo nakuha? Yang pendant na jade? Yung pendant na jade ng pamilya, paano napunta sa kanya yan? Nakita ko lang. Ibigay mo. Dati, pinatay ko si Matandang J, dahil sa pendant na jade na yan, kayang kontrolin lahat ng malalaking kapital sa bansa di. Akin yan. At sino ka ba? Ibigay mo ang pendant, hindi ako bumalik, para pag nakawan nyo ang gamit ko. Fui Wanchen. Alam kong, gumagawa ka ng sarili mong grupo ng palihim, yung braso mong di na gumagana, hindi mo ako kaya, inuutusan kitang, makipaghiwalay na kay Jirao ngayon din. Yung babae na yan, ako ang makakakuha sa kanya, kahit anong mangyari. Ang mga tauhan ng GE Group, nandito para humingi ng tawad kay Dashao. Tumayo na kayo. Opo. Ikaw. Ikaw ba ang presidente ng GE Group? Ikaw. Ikaw ba ang presidente ng GE Group? At mukhang totoo nga, na siya ang presidente ng GSE. Ikaw. Ang presidente ng GSE. Ako. Fui Wanchen. Talaga bang, pag nagdala ka ng mga siga at nagpakitang gilas dito, akala mo matatakot ako? Naglalakas loob kang hamunin si Dashao, parang gusto mo nang mamatay. Tama na, sa huli, kapatid ko pa rin siya. Fui Wanchen, may kinalaman ka ba? Sa D Group o wala? Lolo, hindi siya pwedeng maging presidente ng AC. Ibigay mo ang pendant. Makipaghiwalay ka kay Jirao. Yung pendant na yan, ibinigay sa akin ng matanda bago siya namatay. Hindi kaya, kayo ang pumatay sa matandang yun? Buwisit! Anong kalokohan, yang sinasabi mo? Bakit ka ba kinakabahan? Tara na. Fu Gaoyang. Pag inulit mo pang buluhin si Jirao, babasagin kita. Pangalawang binata, nandito na si Jirao. Kuya. Alam ba ni Jirao na pinatay mo ang lolo niya dahil sa pendant na yan? Saan ba napunta si Lolo bago siya namatay? Sino ang nakita niya? Ang matanda, habang buhay pa, pumunta talaga sa bahay ng Fu. Fu Dashao, Fu Tenshao. Tunay kang, walang puso at salbahe. Ginoong G, anong balak mo? Papatayin ko siya. Ipaghihiganti ko si Lolo. Fu Dashao. Ngayon mismo. Babayaran mo ang buhay ng lolo ko. Ila the way. May ginawa ba, yung babaeng yun kamakailan?
Pag naglakas loob siyang, guluhin ulit ang asawa ko. Tatapusin ko na siya. Gusto niyang patayin ako. Kailan ko ba ginulo ang asawa niya? Yung babaeng yon, ibinigay niya kay Javier Hernandez, bahagi ng kapangyarihan mo. Kahit mamatay, hindi siya nagsisisi. Sige na. Dalhin mo siya dito. Naiintindihan ko. Walang hiya ka. Gusto kong pagbayaran mo iyan ang buhay mo. Ikaw. Ikaw. Alam ko na. Na nagtatago ka lang. Ikaw. Hindi ka naman talaga pilay. Bakit hindi mo na lang? Ikaw ang magpatingin sa sarili mo. Subukan mong hawakan ng konti. Parang may dating ka pala. Bitawan mo ako. Walang hiya ka. Kailangan kong ipaghiganti ang lolo ko. Hey. Hindi ko pinatay. Si Emirjay. Eh bakit nasa iyo? Ang kwintas ng lolo ko. Anong meron? Kilala mo ba talaga to? Huwag kang gagalaw. Walang hiya ka. Ang cute mo pala. Bitawan mo ako. Hey. Huwag kang masyadong maingay. Bitawan mo. Hindi naman ako humihigpit. Ayan, binitawan ko na. Pero huwag kang sumigaw. Baka marinig ka ng lahat. Ibalik mo sa akin ang kwintas. Pamana yan ng lolo ko. Nasa bulsa ko ang kwintas. Kunin mo na lang. Kunin mo. Kung sino man ang mapangasawa mo, malas siya. Nasaan na? Nasa bulsa ng pantalon ko. Sa totoo lang, gusto talaga kitang halikan. Hayop ka. Boss. Boss, Sorry. Boss. ituloy nyo lang. Sige, ituloy nyo lang. Nakakahiya naman. Ang tapang mo talaga. Alam ba ng misis mo? Siyempre alam niya. At gustong gusto niya pa. Uy, anong ginagawa mo? Itong kwintas na to. Kayamanan to ng lolo ko. Kung sino ang may hawak nito. Siya ang may kontrol sa kapangyarihan ng mga bigatin sa Espanya. Kaya mo ba pinatay ang lolo ko? Grabe ka naman. Ang baba ng tingin mo sa akin. Sino ang tinatawag mong tigrabe ka? Ikaw. Fine kita. Di ba? Kasado na tayo. Hindi na valid ang dati nating kasunduan. Kung hindi ikaw ang pumatay, eh sino? Baka naman ang pamilya Lin? O ang pamilya Fu? O baka? Sila mismo ang pumatay sa lolo ko. Ang talino mo talaga. Yan ang inaasahan ko sa ex ko. Yan ang inaasahan ko sa dati kong fiant. Alam mo ba? Sa totoo lang, ang kwintas na to. Totoo. Ate, magkapatid tayo sa dugo. Patawarin mo na ako, please. Anong ginagawa mo? Kanina, hindi ko na nakontrol sarili ko. At ilang beses kitang nasaktan. Ngayon, sinira ko na ang mukha ko. Pakiusap, patawarin mo na talaga ako. Wala akong oras sa drama mo. Jirao, ilabas mo na ako dito. Sasabihin ko sa'yo kung sino ang pumatay sa lolo mo. Lin Ruyan, may lakas ka pa bang tumakas? Sige, dalhin mo ako. Tara na. Tigil. Sino ang pumatay? Jirao, patay na ang matanda. Tigilan mo na at aminin mong pinatay mo ang tatay ko. At sinira mo pa ang kwintas ko. Hindi pa kita sinisingil sa lahat ng yan. Akala mo ba tanga ako? Bitawan mo ako. Sasabihin ko na. Ang pamilya Fu ang pumatay sa lolo mo. At sino pa? Pati ang pamilya ko, mga Lin. Bitawan mo ako. Sa wakas, nakuha ko na ang kwintas na to. Kayo ba ang pumatay sa lolo ko? Nagsanib puwersa ang tatay ko at si matandang Fu nung taon na yon. At paulit-ulit nilang sinaksak si matandang Jai hanggang mamatay. Dahil ayaw niyang bitawan ang kwintas bago siya mamatay. Deserve niya talaga yun. Yung accident insurance na binili ni mama para sa'yo. Lahat kami, hinihintay lang ang araw na mamatay ka. Simula ngayon, akin na lahat. Grabe ka. Kung hindi ka grabe, hindi ka aangat. Oy, Javier. Nakuha ko na ang kwintas. Ngayon din, papatayin ko na si Jirao. Jirao, hindi mo alam, no? Si Boss Fu. Sa totoo lang, Siya si Lin Ruyan. Gusto mo bang mamatay? Jirao. Huwag kang matulog, laban lang. Uy, may tao ba diyan?
Ikulong siya. Nasa akin ang kwintas. Sino ang may lakas ng loob na galawin ako? Kaya kong utusan ang mga bigatin. Ang mukha ko. Ano? Si Linruyan dinukot. Sino ang gumawa? Siguradong si Javier yon. Nagsanib sila para patayin ang lolo ko. Masakit pa ba ulo mo? Nakuha ni Linruyan ang kwintas ng lolo ko. Relax ka lang. Magpapadala ako ng tao para kunin yon. Boss Few, mukhang hindi ka pala kasing bait ng sabi-sabi. Ganun ba? At gusto mo pa rin ako? Ibalik mo ang cellphone ko. Gusto kong tawagan ang asawa ko para sabihing okay ako. Ha? Anong meron? Wala naman. Ang asawa ko. Binabaan ako ng tawag. Baka naman. Kasama siya ng mayamang babae. Uway. Anong ginagawa mo? Ang mahalaga ngayon yung tungkol sa lolo mo. Boss, ma'am. Wala akong kinalaman sa kanya. Kung naghalikan na kayo, paano mong masasabi na wala kayong relasyon? Ano pa bang kulang para masabing meron? Anong balita? Nagpapatawag si Linruyan ng dinner para sa lahat ng bigatin. Para siya ang mamuno sa meeting ng mga makapangyarihan. Sa event na yon, lahat ng bigatin sa Espanya, magpapasakop sa kanya. Ano? Lan Castro, pagkatapos ng 20 taon, lumitaw na rin sa wakas ang kwintas. Ito ang nakababata kong kapatid na babae na higit 20 taon na kaming magkahiwalay. Nasa imperyo siya. Tara na. Pupunta tayo ngayon mismo sa imperyo. Kukunin natin siya at iuwi pabalik para makabalik siya sa pamilya. Ah, napala. Magdala ka ng mga regalo na milyon-milyon ang halaga. Mga ari-ariang milyon-milyon din ang halaga. Sasalubungin natin ang tagapagmana ng pinakamalaking negosyo natin. Ang panganay na anak ng pamilya Castro, si Claudia Castro. Ang G-Raw na yan, maswerte talaga. Ano, wala nang saysay ang insurance sa aksidente. Ay naku. Kapag nakuha ko na ang kapangyarihan ng mga negosyante, magpapadala ako ng tao para tapusin si Jirao. Ngayon, panalo na talaga ang anak ko. Mas mataas na siya sa lahat. Linruyan. Sino ang nagbigay sa'yo ng permiso para kunin ang jade na kwintas? Ibigay mo sa akin. Nakialam ako sa hindi ko dapat pakialaman. Kung wala ang kwintas, pati buhay ko mawawala. Kung ibibigay ko sa'yo, ikaw ba? Kaya mo akong protektahan? Kaya kitang protektahan. Ruyan, ibigay mo na ang kwintas. Kahit kailan, hindi. Linruyan, huwag kang maging walang utang na loob. Ako ang gumawa ng lahat ng trabaho. Akin ang kwintas. Kung hindi dahil sa nanay ko, na nag-abala kay matandang Jay, nagkaroon ba kayo ng pagkakataon? Ibig sabihin, kayo talaga ang pumatay sa lolo ko. Pababayaran ko sa inyong lahat ang buhay ng lolo ko. Jirao, sinisiraan mo ako. Sinisiraan. Nakipagsabwatan ang tatay ko kay matandang Few, at silang dalawa ang sumaksak at pumatay kay matandang G. Mga mamamatay tao kayong lahat. Jirao, gusto mo bang mamatay? Ako ang may hawak ng kwintas. Ngayon, titipunin ko ang lahat ng kapangyarihan ng mga negosyante. Para tapusin si Jirao. Jirao, palagi kang talo sa akin. Hawakan niyo siya. Lumuhod ka at magbigay ng 3 beses na paggalang. Ma'am, ang dami niyong tiniis. Anong ginagawa niyo? Ako ang may hawak ng kwintas. Dapat ako ang sinusunod niyo. Sinabihan ka na ng amo namin na huwag mong pakialaman ng madam namin. Sir Few, sino nagsabing asawa niya siya? Magbigay ka ng galang sa madam namin. Bitawan niyo ang anak ko. Yang si Sir Fu, wala namang kwenta. Lumayas ka dito. Matandang Few, ibibigay ko sa'yo ang kwintas. Iligtas mo ako, please. Kahit na presidente ng DV Group, ang sikat na Sir Few, sa huli, apo mo pa rin siya. Makikinig siya sa'yo. Fui Wancheng, inutil ka. Adik ka ba sa pagpapanggap na presidente ng A Group? Kung ikaw talaga ang presidente ng A Group, puputulin ko ang ulo ko at gagawing bola. Totoo ba yan? Totoo ba yan? Ako ang presidenteng iyon, ng A Group, na kahit lumuhod ka pa, hindi mo makikita. Nakakalakad ba siya? Hindi ba siya ang mahirap na asawa ni G-Raw? Paano naging si Sir Fu siya? Presidente. Ang asawa ko at ang ex-fian ko. Iisa lang pala sila. Mahal. Fui Wancheng. Ako to. Kayo.
Sino sa inyo ang maglalakas loob na sakta ng misis ko? Fui Wancheng, sino nagbigay sa'yo ng karapatang magpasikat dito? Jirao. Puro palabas lang yan. Nagkukunwari siyang presidente ng Grupo D. Ngayon din, tatawagan ko ang totoong presidente ng Grupo D para mabuking ka. Fu Gaoyang. Ngayon, hindi ba dapat putulin na ang ulo mo? Lolo. Totoo talaga. Presidente siya ng Grupo V, may bilyon-bilyong yaman. Lolo. Siya ang presidente ng AC, Fui Wancheng. Ipunin ko lahat ng negosyante. Para tapusin ka, hayop ka. Lolo, nabaliw ka na ba? Hindi pwedeng gamitin iyang kwintas para ipunin ang mga negosyante. Imposible, pinatay namin ni Gaoyang para dyan. Paano hindi pwede gamitin? Kung inaamin mo na, samahan mo na si Fu Gaoyang sa presinto. Mga gwardya. Kuya, nagkamali ako, ayoko makulong. Mga gwardya. Kuya. Putangin ng pilay. Plastic. Pek. Dapat ka nang mamatay. Pinatay mo ang nanay ko. At ang lolo ng asawa ko. Ikaw ang dapat mamatay. Linruyan, panahon na para bayaran mo ang utang mo sa akin. Pasensya na. Itim ang puso mo, pati dugo mo. Jirao, gagawin ko lahat ng gusto mo. Pakiusap, huwag mo akong patayin. Jirao, hindi naman talaga kayo magkapatid ni Ruyan. Ano nang ibig mong sabihin? Ibig mong sabihin kami ni Ruyan, hindi magkapatid sa ama? Hindi. Hindi ikaw ang anak ko. Hindi ka taga-pamilya G. Bakit mo ipaghihiganti ang pamilya G? Ano nang balak mo sa mga Lin? Hindi ko alam. Hindi ako taga-pamilya G. Wala na akong pamilya. Tanga ka, may asawa ka naman. Ako ang asawa mo, di ba? Pero bakit ayaw sa akin ng pamilya ko? Bakit? Paano kanila hindi mamahalin? Siguro naligaw ka lang. Tingnan mo, tutulungan kitang hanapin sila. Pero kahit mahanap ko sila, hindi sila maniniwala na anak nila ako. Ang kwintas. Ang kwintas, sigurado pwedeng ipunin ang mga negosyante. Sigurado pwedeng gamitin. Sigurado pwedeng gamitin. Si Mr. Fu at Jirao, hindi tayo patatawarin. Hindi talaga. Pasaway na anak. Bakit ba pinipilit mong makipag-away kay Jirao? Para saan ba yang sirang kwintas? Ibigay mo na. Sisirain ko na yan. Hindi. Kayamanan yan. Pwede niyang ipunin. Ipunin ang mga negosyante. Hindi. Dito ba nakatira ang ate ko, sa ganitong sirasirang lugar? Pupuntahan natin, ang tagapagmana ng pamilya Castro, pinakamalaking negosyante. Oo. Mr. Fu, ma'am, yang kwintas, may kaugnayan sa isang pamilyang negosyante sa ibang bansa. Baka simbolo yan ng koneksyon ni ma'am sa pamilya na yun. Ibalik mo ang kwintas ko. Ate, wala sa akin ang kwintas. Huwag mo akong tawaging ate. Nakakadiri ka. 8. Kahit sandali naging magkapatid tayo, kailangan mo ba talaga akong tapusin? Ang galing mong magsinungaling. Siguradong dala mo ang kwintas. Gao, halughugin mo siya. Mga gwardya, hawakan siya. Huwag kayong lalapit. Jirao, galit na galit ako sa'yo. Sino nagsabi na kwintas mo yan? Kwintas ko yan. Si Matandang G ang nagnakaw niyan. Ako ang tunay na tagapagmana ng imperyo ng negosyo. Tingnan natin kung sino ang maglalakas loob na galawin ang panganay na anak ng pamilya Castro. Ikaw ba? Ang pinuno ng pamilya Castro, Oscar Castro. Ang pinuno ng pamilya Castro, Oscar Castro. Ito ang tunay kong kapatid na babae, matagal na kaming nagkahiwalay. Linruyan, bunsong kapatid. Len Castro, baka naman nagkakamali ka. Paano ko naman malilito ang tunay kong kapatid? Kuya, sa wakas dumating ka na. Ang dami kong tiniis nitong mga taon. Ang mukha mo. Hindi ba niya mapapansin na hindi ako? Sino nang gumawa nito sa'yo? Kuya, hindi ko masabi. Natatakot ako. Bunsong kapatid. Ngayon, ikaw na ang tagapagmana ng pamilya Castro. Sabihin mo sa akin. Sino nang sumira ng mukha mo? Kuya, si Jirao. Siya talaga, taon-taon niya akong hinahamak.
Kanina lang, tinawag pa niya ang mga tao para galawin ako. Lin Ruyan, ikaw ang nagnakaw ng kwintas kong Jade, kaya ako, kuya, maniwala ka sa akin. Kwintas ko yan, hindi kanya. Sa'yo. May nakaukit na rao sa kwintas na to. Baka naman, Jiraw ba pangalan mo? Baka Jiraw pangalan mo. Lan Castro. Ang tunay mong kapatid ay si Jirao. Hindi. Ako yon. Si Ruyan ang tunay na Jiraw. Mr. Castro, nandito ang DNA test ni Ruyan at ako. Walang relasyon si Ruyan at ako. Noon kasi, napagpalit ang pangalan ng dalawang magkapatid. Ako, Oscar Castro, hindi nagkakamali sa tao. Si Ruyan ang tunay kong kapatid. Ikaw. Oo. Ang galing talaga ni Mr. Castro mag-appreciate ng tao. Sinaktan niyo ang kapatid ko. Ipaglalaban ko ang hustisya para sa kanya. Mga gwardya, hawakan niyo tong dalawa, paluhurin niyo sila, magsorry kayo kay ate habang nakaluhod. Lumuhod ka at dilaan mo ang sapatos niya. Mr. Castro, talaga bang gusto mong ipahiya ng ganito si Mr. G ng Dingsheng at si Mr. Fo ng Grupo Fo? Dilaan ang sapatos. Sa tingin mo kaya mo, ikaw. Nakakaawa at tanga. Sa huli, kahit mayaman, pare-pareho lang pala. Kuya, bakit hindi mo pinatay yung mag-asawang yun? Dingsheng at ang Grupo Fo, kahit hindi sila kasing lakas ng mga Castro, kapag nagsanib puwersa sila, baka. Ang sweet naman. Kahit ang pinakamakapangyarihang pamilya, may malambot na side din. Kuya, pwede mo ba akong bilhan ng ilang? Unit sa Yulungbay, ilang taon na akong hindi maayos kumain at tumira. Si Miss Castro, naghahanda ng regalo na bilyon para sa'yo. CJ. Siyempre. Salamat, kuya. Jiraw, ginamit ko na naman ang pangalan mo. Baka, hindi ka talaga pinalad maging mayaman. Congrats, Ginoong Fo. Nakuha nyo na ang Grupo Shi. Salamat, Ginoong Liu. Salamat. Love, pupunta muna ako sa Xingdang. Sorry, kailangan ko nang umalis. Jiraw, Jai. ngayong gabi, matutulog ako kasama ng lalaki mo. Love. CJ. Susunduan kita. Ibababa ko na, okay. Business dinner lang. Sorry, sobrang mahigpit ang asawa ko. Tara na, tagay tayo para sa project natin. Sage, cheers. Salamat. Ginoong Fo. Ipaalam po ba natin kay Mrs.? Hindi na kailangan, pahinga lang saglit, ayos na. Yuan Chen, Love. Anong ginagawa mo dito? pumunta ako para alagaan ka. Ayos yan. Yuan Chen, tulungan na kitang maghubad ng damit. Ayos lang ba sa'yo? Naman. Linruyan. Anong ginagawa nyo? Ano bang binabalak nyo? Ako kasama ng asawa mo. Ano nga bang ginagawa namin? Hindi mo ba nakita lahat? Lumayas ka. Lumayas ka. Jirao. Jirao, paliwanagan mo muna ako. Alam ko na. Love, nagkamali ako. Hindi ko dapat itinago sa'yo. Hindi na maulit. Ang tunay na lalaki, inaamin ang pagkakamali. Tama na drama. CJ. Tama na drama. Kung gusto mong magpa-cute, gawin mo sa kama. Bawat love mo, milyon ang halaga. Salamat, love. Ginoong Castro, Lin Ruyan. Ay, hindi. Si Miss Ai. Na-aksidente. Nasa emergency operation siya ngayon. Kailangan ng ospital na may kamag-anak na mag-donate agad ng dugo. Kanino yung kamay? Si Jirao yun. Si G. Hanapin niyo siya ngayon din. Kapag may nangyari kay Ruyan, gusto ko siyang managot ng buhay niya. Naiintindihan po. Nurse. Atko. Kayo at si Lin Ruyan, hindi tugma ang dugo.
Buti na lang, nailigtas si Lin Ruyan. Wala kayong koneksyon sa dugo. Napakabihira ng blood type niya. Sa buong bansa, iisang babae lang ang tugma sa inyo. Sino yung babae na yon? Pasensya na, hindi pwedeng sabihin ang impormasyon na yan. Lin Ruyan. Hindi ko siya tunay na kapatid. Tums. Mag-imbestiga ka sa buong bansa. Sino nang may kaparehong blood type ko? Ginoong Castro. Dapat tinawagan mo ako nung namatay si Lin Ruyan. Kuya. Gusto niyang patayin ako. Lin Ruyan. Paano mong nagawang magpanggap na kapatid ko? Paano mong nagawang magpanggap na kapatid ko? Hindi. Hindi ko ginawa. Nahanap na namin yung babae na may kaparehong blood type mo. Sino? Si Jirao. Jirao. So ikaw pala yung tunay na tagapagmana ng pinakamakapangyarihang pamilya at ko, si Miss Castro. Bitawan mo ako. Hindi ako kapatid mo. Ikaw ang tunay kong kapatid, hindi kita nakilala. Ang tanga ko. Ginoong Castro. Paano mo mapapatunayan na kapatid mo talaga ako? Kahit kapatid kita, hindi kita mapapatawad. Ginoong Castro. Nagpakamatay na si Lin Ruyan. Pinapabalik ka niya. Kung mabubuhay man o mamamatay, wala na akong pakialam. Ibigay mo sa akin ang iyang test result. Tingnan mo, tunay kitang kapatid. Paano mo mapapatunayan na totoo ang report na to? Kung hindi ka, sigurado, pwede kang magpa-test kasama si Gilrea. Lin, kung mapatunayan na hindi ikaw ang anak niya, ibig sabihin, ikaw ang tunay kong kapatid. Ginoong Castro. Hinahanap mo ba ang asawa ko? Anong kailangan mo? Anong kailangan mo? Bakit? Bakit palaging nagkakagulo lahat? Kanino yung cellphone? Oo. Kay Oscar Castro yan. Siya. Pinapanta niya ako bukas, kasama si Jirao, para magpa-DNA test. Hindi pwede. Hindi talaga pwede. Tutulungan mo ako, di ba? Anak, Ano ba talaga? Ang gusto mo? Patayin mo siya. Papa, hindi natin pwedeng hayaang magpa-DNA test siya kasama si Jirao. anong meron? May iniisip ka ba? Wala. Sige na. Ano ba talaga ang iniisip mo? Anong meron? Nag-aalala ka na naman ba sa isang mayamang babae? Tara na. Tatlong buwan na ang kasal natin. Aririn niyo ba natin o hindi? I-renew natin habang buhay. Ulit? Kumanta ka. Ano? Patay na ako. Lin Ruyan, totoo bang pinatay mo ang nanay mo? Ikaw ang pumatay sa nanay ko. Takot kang magpa-DNA test. Takot kang mabunyag ang lahat. Kaya mo siya pinatay. Ang takot mabuking ang totoo. Ikaw, di ba, Lin Ruyan? Gustong-gusto mo ba talaga ang kinin ang hindi sayo? Ha. Ano nang ibig mong sabihin na ang kinin ang hindi akin? Kahit hindi ako panganay na anak ng pamilya Castro. Ikaw rin, hindi ka rin pwede. Mga gwardya, dalhin niyo ang babaeng to at ikulong sa kulungan. Ginoong Fu. Kalma lang kayo, si Ruyan ay emosyonal. Hindi siya stable ngayon. Jirao, ang nanay mo, namatay sa isang aksidente. Puntahan mo siya sa huling pagkakataon. Bakit kailangan ko pa siyang puntahan sa huling pagkakataon? Yung jade pendant ng lolo mo, nasa kwarto ng nanay mo at may iniwan din. Nasulat ang lolo mo. Hintayin mo ako. Kuya, anong balak mo? Umatras ka, sino ng kuya mo? Ginoong Fu. Parang may mali dito. Hindi tama to.
Jiraw, mamatay ka na. Tabi dyan. Huwag kang matakot, mahal. Hindi sila pwedeng umalis. Mananagot sila dito. Ayoko. Ayokong makulong. Ayokong makulong. Masakit pa ba? Wala yan, hindi masakit. Yung kuya mo, ako. Huwag kang gumalaw. Nabuksan ba sugat mo? Tingnan ko nga. Tawagin mo ang nurse. Uy, bakit pati sa sarili mong kuya nagsiselos ka? Siyempre naman, basta lalaki. Kahit anak ko pa. Hindi siya pwedeng lumapit sa kanya. Ikaw talaga, kasi akin siya. Ate, binilhan kita ng ilang kondo nitong mga nakaraan. Hinahanap kita 800 beses sa isang araw. Hindi ka pa ba naubusan ng trip? Ano nang magagawa natin? Kapatid ko siya eh. Buksan mo ang pinto. CJ. Binilhan ulit kita ng isa pang kondo. Tingnan mo kung gusto mo. Salamat. Boss, anong bibilhin natin ngayon para kay Miss? Bili ng ano? Yung bayaw na yan. Mas mayaman pa sa akin. Mas mabuti pa. Regaluhan na lang natin sila ng bonggang kasal. Kuya, talaga bang pwede? Relax ka lang. Sigurado si kuya ang mag-aasikaso sa inyo ni Bayaw ng isang bonggang kasal. Kayo, ang kailangan lang ay dumalo at mag-enjoy. Eto, bakit wala? Ang pangalan ko dito. Kasi gusto ni kuya na palitan mo ang apelyido mo ng Castro. Pero syempre, kailangan munang humingi ng permiso sa'yo. Kaya, hindi ko muna nilagay ang pangalan mo. Ginoong Fu, Anong nangyari? isa sa pinakamahalagang tagapagmana ng grupo ng negosyo ng A. Iniimbitahan ka sa kasal niya. Tagapagmana. Hindi naman. Nakasulat dito. Pero, Iniimbitahan ka niya na maging groom. tagapagmana. Ganun kataas. Akala mo ba papayag akong magpakasal sa kanya? Ginoong Fu, pasensya na po. Lumabas ka. Bakit si Jiraw hindi sumasagot sa tawag? Ginoong Fu, Anong nangyari? ang pinakamahalagang tagapagmana ng grupo ng negosyo ng A nandito na. Lumabas ka dito. Mas mabuti, ikaw na ang kumausap sa kanya. Nireject mo na yung proposal, tapos pinaalis mo pa ako. Free Wanshen. Gusto mo bang magrebelde? Mahal, anong sinasabi mo? Ako ang bride. Iniimbitahan kita na maging groom. Anong problema? Ayaw mo ba? Di maghahanap ako ng iba. Anong ginagawa mo? Gusto mo ba talaga na magpakasal tayo? Ikaw, ayaw mo ba? Naman, sana ngayon na agad. Free Wanshen. Jiraw. Bumalik na ako. Mahal, huwag kang kabahan. CJ. Free Wanshen. Jiraw. Gagawin kong pinakamasamang alaala. Ang araw ng kasal ninyo. Free Wanshen. Jiraw. Halika dito, isugal mo ang buhay mo. Cutie. Nasaan na yung tao na yon? Hello. Anong nangyari? Buwisit na tanga. Patay na siya. Nakakainis. Sino ang namatay? Sino ang namatay? Fu Gaoyang. Di ba nasa kulungan siya? Yung lolo niya ang umako ng kasalanan. Pinakawalan na siya, inosente pala. Kanina lang tinangka niya, tayong patayin. Pero wag kang mag-alala, bago pa siya lumabas, naglagay na ako ng tao ko. Tara na, magpakasal na tayo. Kuya, Ikakasal na ako. alam ko na. Masaya talaga ang araw na to. Bakit ka umiiyak? Kakahanap lang natin kay ate, tapos ikakasal na agad siya. Ang sakit sa puso. Nagsiselos ka ba kasi? Ako ang unang ikakasal. Huwag ka ngang magsabi ng ganyang katotohanan. Tara na, halika na. Halika na. Anong meron? Inggit ka ba kasi? May asawa na ako, ikaw wala pa.
Pareho lang kayo, ang kukulit. Hehe. Mga kaibigan. Gusto kong batiin ang kapatid ko, Jirao at Fuyuanshen, sa napakagandang kasal na to. Bukod pa dyan, gusto ko ring i-announce na simula ngayon, Jirao, ang magiging tagapagmana ng pinakamalaking grupo ng negosyo sa bansa natin, ang Grupo Gu. Eight. Dapat sobrang saya ka, ha? Lagi kang sasamahan ni Kuya. At ako rin. Mahal. Sa lahat ng pinagdaanan natin, ikaw pa rin talaga, at sa natitirang buhay ko, ikaw pa rin. Yuanshen. Nagkakilala tayo, nagkainlaban. Nagrenta ng pagmamahal. Sobrang saya ko. 8. Bayaw. Maghalikan na kayo. Halikan, halikan. Isa pa para sa pamilya. Okay lang yan.